Super Dave, Episode 2, Ang Paglaya ni Angela. Matapos ang massacre sa kanyang pamilya, si Dave ay bumagsak sa kalalim-laliman ng kanyang kalungkutan. Araw-araw siyang namamasada, pilit na hinahanap ang kahulugan ng kanyang buhay sa kabila ng kawalan. Sa gabi, ang alaala ng kanyang asawa at mga anak ay parang mga multo na patuloy na sumasakit sa kanyang puso. Sa bawat oras na mag-isa siya, lumulubog siya sa alak. Sinusubukang kalimutan ng sakit, ngunit walang lunas. Ang dating SWAT sniper na sanay sa aksyon ay tila naging bangkay na lamang ng kanyang nakaraan. Isang gabi, lasing na lasing, tumayo siya sa harap ng lumang litrato ng kanyang pamilya, si Minda, ang kanyang asawa, at ang kanyang 2 anak na nakangiti. Hawak niya ang isang bote ng alak sa isang kamay at ang mabigat na wrench sa kabila. Ang wrench na ito ay naging sagisag ng kanyang galit. Ngunit ngayong gabi, nagpasya siyang gamitin ito laban sa kanyang sarili. Tumutulo ang kanyang luha habang inaabot ang wrench sa kanyang leeg. Umiiyak at sinasabi, "Anong silbi ko pa? Wala na kayo. Wala na akong dahilan para mabuhay." Ngunit bago niya magawa ang plano, nadulas ang kanyang mga kamay mula sa kalasingan at bumagsak siya sa sahig na wala ng malay. Sa kawalan ng kanyang kamalayan, isang liwanag ang bumalot sa kanya. Sa liwanag na iyon, narinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang asawa, si Minda. "Dave, mahal ko, wag muna. Marami ka pang matutulungan. Maraming taong nangangailangan ng tulong mo," sabi nito. Napuno ng lambing ang boses, ngunit puno rin ng determinasyon. Sa kanyang panaginip, nakita rin niya ang kanyang mga anak. Tumakbo ang mga ito patungo sa kanya, nakangiti at masaya. "Papa, tulungan mo sila. Katulad ng pagtulong mo sa amin dati," sabi ng kanyang bunso habang niyakap siya. Napuno ng damdamin si Dave, ngunit bago niya magawang magsalita, nawala ang liwanag at siya ay nagising. Basang-basa siya ng pawis at luha. Niyakap niya ang lumang litrato ng kanyang pamilya habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. "Patawad, Minda. Patawad, mga anak. Hindi ko na gagawin ulit. Ipagpapatuloy ko ang laban. Para sa inyo." Kinabukasan, bumalik si Dave sa kanyang jeep. Bagamat mabigat pa rin ang kanyang kalooban, naramdaman niyang mayroon siyang bagong layunin. Sa kanyang pagbiyahe, sumakay ang isang pamilyar na mukha si Angela. Ang dalagita ay madalas niyang pasahero dati, ngunit nitong mga nakaraang araw ay bihira na niya itong makita. Ngayong araw, halatang may mabigat na dinadala si Angela. Tahimik itong sumakay at hindi man lang tumingin sa kanya, isang bagay na hindi normal para sa dating masayahing dalaga. Habang tumatagal, napansin ni Dave ang pagbabago sa kilos ni Angela. Palaging tahimik, laging mukhang takot. Isang araw, habang tumitigil sa kalsada, nakita niyang hawak ni Angela ang kanyang cellphone, nagtatype ng mabilis sa social media. Tumambad sa kanyang screen ang isang post na puno ng kalungkutan, "Sana matapos na to, ang hirap mabuhay." Dahil dito, hindi napigilan ni Dave ang magtanong sa mga pasahero. Isang hapon, narinig niya ang usapan ng 2 pasahero sa likod ng kanyang jeep. Si Angela, kawawa naman yung bata. Si Canor, stepfather niya, gabi-gabi raw siyang ginagahasa, sabi ng isa. Walang magawa yung nanay niya kasi lulong sa sugal at alak, dagdag ng isa pa. Nabingi si Dave sa narinig, parang biglang bumigat ang mundo niya. Nang makauwi siya sa bahay, hindi siya mapakali. Kinausap niya ang isa niyang suking pasahero, si Aling Susan, na kilalang malapit sa pamilya ni Angela. "Aling Susan, totoo ba ang sinasabi nila tungkol kay Angela?" tanong ni Dave, pilit na kalmado ang boses. Napabuntong hininga si Aling Susan. "Kuya Dave, totoo. Kawawa talaga yung bata, walang hiya yung stepfather niya. Si Canor, lasenggo, abusado, at kinagahasa pa si Angela. Wala rin naman magawa yung nanay niya dahil sa alak. Kung tutuusin, wala nang may malasakit sa bata." Nang marinig ito, ramdam ni Dave ang galit na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang alaala ng kanyang pamilya ay bumalik, at nakikita niya si Angela bilang simbolo ng lahat ng biktimang hindi binigyan ng hustisya. Hindi niya pwedeng hayaang mangyari ito. Sa mga susunod na araw, sinubukan niyang kausapin si Angela. Isang gabi, nakita niya ito sa isang maliit na tindahan, tahimik na bumibili ng sigarilyo habang nagbabasa ng mga mensahe sa messenger. Lumapit si Dave, nagkunwaring walang alam. "Angela, kamusta ka? Bihira ka nang sumakay sa jeep ko ah. May problema ba?" tanong niya. Nagulat si Angela ngunit pilit nang umiti. "Okay lang po, Kuya Dave. Maraming ginagawa sa school," sagot niya pero halatang pilit.
Hindi nakapagpigil si Dave. Narinig ko ang kwento, Angela. Totoo ba ang nangyayari sa bahay ninyo? Tanong niya. Napabuntong hininga si Angela at saglit na tumahimik. Sa mahinang boses, halos pabulong, sinabi niya, "Oo, Kuya Dave." Totoo, pero wala namang magagawa. Sinubukan ko na. Malakas ang kapit ni Kanor sa mga pulis. Wala ring gustong tumulong. Halos mabasag ang puso ni Dave nang makita ang luluhang nagbabanta sa mga mata ni Angela. Angela, hindi pwedeng ganito. May magagawa tayo, sabi ni Dave, ngunit umiling si Angela. Ayoko na pong madamay kayo, Kuya Dave. Sanay na ako. Hindi makatulog si Dave ng gabing iyon. Ang bawat kwento ni Angela ay parang kutsilyo sa kanyang puso. Ang alaala ng kanyang pamilya ay nagbukas ng sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niyang kumilos. Sa mga susunod na gabi, sinimulan niyang bantayan si Kanor. Pinag-aralan niya ang kilos nito, ang oras ng pag-uwi, ang mga bisyo at ang mga kahinaan nito. Sa bawat pagmamasid, lalong tumitindi ang galit ni Dave. Isang gabi, nakita niya si Kanor na lasing na naglalakad pa uwi. Sinundan niya ito sa isang madilim na eskinita. Tahimik siyang lumapit, hawak ang mabigat na wrench. Isang hampas ang nagpatumba kay Kanor. Sino ka? Sigaw nito habang pilit na bumabangon. Hindi sumagot si Dave. Sa halip, tinitigan niya ito ng malamig. Para ito kay Angela, bulong niya bago pinakawalan ng galit. Ang bawat hampas ng wrench ay puno ng bigat ng hustisya na ipinagkait kay Angela. Sa bawat palo, naririnig ni Dave ang mga sigaw ng sakit at takot ni Angela sa mga gabi ng pang-aabuso. Sa dilim ng gabi, walang nakarinig sa hiyaw ni Kanor. Nang matapos si Dave, iniwan niya itong duguan sa eskinita, halos hindi na gumagalaw. Kinabukasan, sumakay si Angela sa jeep ni Dave. Ngumiti ito sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. "Salamat po, Kuya Dave," mahinang sabi niya. Bagamat hindi niya alam ang ginawa ni Dave, ramdam niya ang pagbabago. Ngumiti si Dave, ngunit tahimik. Alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. Si Kanor ay bahagi lamang ng mas malaking problema at marami pang Angela ang naghihintay ng hustisya. Ituloy.